Magandang araw sa ating lahat. Ngayon, sa video presentation na ito, malalaman natin kung ano nga ba ang Numeracy Assessment Tool o mas kilala sa tawag na NUMAT. Ating pag-usapan. Una, para saan nga ba ang Numeracy Assessment Tool? Ang Numeracy Assessment Tool ay naglalayon na sukatin ang kakayahan ng mga bata sa matematika. Dito, malalaman kung ano ang kanilang numeracy level at kung ito ay angkop sa kanilang baitang. Ang Numeracy Assessment Tool ay may dalawang salik o component. Una ay ang Speed Assessment. Speed Assessment has a rate equivalent to 40%. DD cards will be used in each grade level with each corresponding number of minutes to administer for 100 items as shown below. Ayan. So sa speed assessment, para sa ika-6 na baitang o grade 6 sa ating pre-test, gagamit po tayo ng A2, S2, M2, at D2. At ang oras sa bawat operation ay 16 minutes para sa addition, 17 minutes para sa subtraction, 18 minutes para sa multiplication, at division naman ay 19 minutes. Dumako naman po tayo sa Numeracy Comprehension Assessment. Ang Numeracy Comprehension Assessment ay may 5 component with each corresponding rate, namely, number identification ay 10%, quantity discrimination ay 10%, missing number ay 10%, fundamental operations ay 15%, at word problems ay 15%, with a total percentage of 60%, na siyang bubuo sa kabuuang 100%. Pag-usapan natin ang bawat salik. Paalala, number identification, quantity discrimination, missing number, fundamental operation, at number problems. Sa number identification, ito ay ang kakayahan na makakilatis ng isang simbolo kaugnay ang partikular na tunog. Halimbawa, ang guro ay magpapakita ng mga bilang at kailangan lamang tukuyin ng bata kung ano ang nasa flashcard. Halimbawa, tanong bilang una. Ipapakita ng guro 7, 6, 2, 3, 5. Ang bata ay kailangan tukuyin ang numerong ito. Kung kaya, ang sagot ay 76,235. Ano nga ba ang kalagahan ng number identification? Gaya ng ipinakita sa pag-aaral na ginawa ni Purpura et al. 2013, ito ay nagpapaunlad ng achievement sa pagsusolve ng mathematics problem. Ibig sabihin, ang pagsasanay sa pagtukoy ng mga bilang ay mahalaga sa pag-aaral ng mga bata. Nga pala mga magulang, ang number identification ay oral administration. Ibig sabihin, ang bata ay inaasahang tumukoy ng mga bilang orally. Dumako naman po tayo sa pangalawa, quantity discrimination. Dito naman, ang bata ay inaasahang makatukoy kung alin ang mas malaki o mas maliit, mas mabigat o mas magaan sa partikular na mga numero. Ipagkukumpara lang po ang numerical value
upang matukoy nila ang tinatanong. Halimbawa, 1,125, 1,215. Alin ang mas malaki? Tama, 1,215. Ganun lamang ang gagawin sa quantity discrimination. Sa isa na namang pag-aaral na ginawa ni Lukyuniak and Jordan 2008, nakilala ang quantity discrimination bilang isang nakatutulong sa pagpapaunlad ng math fluency. Naipakita sa nasabing pag-aaral na tumataas ang average score ng 2.6 points. Ibig sabihin, napakahalaga na matutunan ng bata na tumukoy ng mas malaki o mas maliit na bilang. Dumako tayo sa pangatlo, missing number. Ibig sabihin, ang bata ay tutukuyin ang nawawalang bilang sa pangkat ng mga numero. Halimbawa, 1,120, blank, 1,124, 1,126. Uulitin ko, 1,120, blank, 1,124, 1,126. Ang tamang sagot ay tama, 1,122. Dahil ang pattern ay plus 2 o tumataas ng dalawa sa kada bilang. Ganun lamang ang gagawin sa missing numbers. Katulad ng nauna at ang pangalawa, ito ay gagamitin din orally. Next po tayo. Ano nga ba ang kahalagahan ng missing number? Ang missing number po ay isang abstract na skill. Ibig sabihin, nagagamit ng bata ang kanyang kakayahan na makatukoy ng bilang, makatukoy ng mas malaki o mas maliit upang matukoy ang nawawalang bilang sa pangkat ng mga numero. Sapagkat sa nakikita po ninyo na mga mangga, 1, blank, 3. Dahil ang 1 ay natutukoy ng bata at alam niyang mas malaki ang nawawala kaysa sa 1, ngunit ito ay mas maliit sa 3, kaya ang bilang na nawawala ay 2. Yan ang kahalagahan ng missing number. Pang-apat, fundamental operation. Ito ay pamilyar na sa atin. Addition, subtraction, multiplication at division. At sa nagdaang learning outcome assessment, na ipakita na ang mga bata ay nahihirapan sa 4 fundamental operations. Kaya naman, napaka-importante na hasain ang kasanayan ng mga bata sa pagsusolve. Ito ay gagawin written. Ibig sabihin, ang guro ay magpapakita ng mga katulad na problema at ang bata ay kailangang sumagot. Bibigyan ng 10 items at kailangan sagutan ito ng bata sa loob ng 100 segundo. At ang panghuli, number problem, is a number sentence describing a mathematical scenario na kung saan ipinapakita ng number problem ang mga kailangang sagutan sa pamamagitan ng worded problem imbis na mathematical sentence. Ito ay may kabuuang oras na 100 seconds at mayroong 5 item. Kailangan itong masagutan ng bata in written form. Ayan, malinaw na ba sa'yo ang
numeracy assessment tool, magbalik tanaw tayo. Ang numerical comprehension assessment ay may 5 salik: number identification, quantity discrimination, missing number, at gagawin ito orally. Ang fundamental operation naman at number problem ay gagawin in written at ang speed assessment ay gagawin din pong written. Hayan, nawa ay ating naunawaan ang isang maikling pagpapakita o oryentasyon sa numeracy assessment tool. Sabi nga ni Vincent van Gogh, doing little things well is a step toward doing big things better. Kaya naman, kita-kita po tayo sa Lunes at sabay-sabay tayong matuto sa matematika. Yun lamang para sa araw na ito. Paalam!